tsaka kasi parang ang purpose din talaga ng trip namin para mag-recharge din, no? Like from work, and at the same time, mabigyan nga ng magandang experience ng mga lolas. Actually, isa din sa sineselebrate namin, kaya nandito kami sa Cork, is magti 3 years na kami sa Ireland. Yay! Since yung stamp niya nga is dependent visa siya, ang tendency ng mga employer is sila i-prioritize kasi nga may parang flight rates din. Like, paano kung umalis ulit ako ng Ireland? Struggle financially kasi pagdating mo dito sa Ireland, yun nga, yung sahod na malaki pero hindi din siya kaagad-agad na masasabi mo na naka-recover ka kaagad kasi ngayon ko lang nakwento yung history ng name ng channel. Ay, yun, medyo ako na medyo parang nakashock talaga yung like yung cost of living dito, like yung rent, ang laki talaga. Zero visibility. Hindi makita. It's not. Hello guys! Welcome back to our channel. So, yun. Nandito pa rin kami actually sa Cork. This is our last night dito sa Cork's Vienna Wood Hotel. Ayan. So, ano bang gagawin natin ngayon, mama? Sit down vlog pa rin tayo. Kasi may time ulit kami. Kasi yung, ayun, debanggitin lang namin again, yung trip namin kanina to Kinsale, which is siguro na ipalabas na, no? By the time na mapanood nyo to. Yun, quick lang din yung trip namin to Kinsale. Mabilisan lang kasi nga, ganun talaga yung vibe ng pasyal namin. Yung kasi, mga chill lang, relax lang talaga na activities. So, ang aga din namin nakabalik ng hotel. And ngayon, may time kami ulit para mag video for this vlog. Actually, ang dami nating na-produce, no? Kasi last night, sit-down vlog ulit kami. So, parang yun nga, dahil nga ang dami nating time, parang ngayon lang talaga kami nakapag-produce ng maraming videos. Kasi nga, marami kaming time. Kasi yun nga, nung mga nakarang travel namin, like sa Dublin, sa mas focus namin na maggala. Whole day. So, ngayon, parang half day lang yung labas namin. So, marami kaming stay dito sa hotel. And then, dito din kami nagdi-dinner. Yun. Tsaka kasi parang ang purpose din talaga ng trip namin para mag-recharge din, no? Like from work, and at the same time, mabigyan nga ng magandang experience din yung mga lolas. Diba? So, yun. So, yun lang. May time lang na talaga kami dito tonight para mag-conduct ng new vlog, another episode. Ayun, tsaka gusto din naming i-balance, like, kasi as you know, yung kung regular kayo nanonood ng channel namin, konti lang, pero super grateful naman kami sa mga nagko-comment, so please comment din. Lang din. Super talaga na-appreciate namin yan, tsaka tinatry talaga namin mag-reply. Ayun, sana ba ako nawala ko? Binabalance namin. Yun, binabalance namin. Kasi parang, yun nga, yung mga previous vlogs namin, parang medyo personal ng konti, pero nire-relate pa rin namin sa Ireland, di ba? Pero yun, mga weekends, parang a weekend in a life, ganun lagi. So, gusto namin i-balance. Mag-sit-down vlog naman kami, mag-informative naman kami, katulad ng ginawa namin last time, and last night. So, yun. So, for now, actually, isa din sa sineselebrate namin, kaya nandito kami sa Cork, is magti 3 years na kami sa Ireland. Yay! Yun, dumating kami sa Ireland noong August 25, 2022. So, ngayon is August 19, 2025. So, yun, almost 3 years na rin talaga. Parang 3 years na rin. Ayun, gusto lang namin parang i-share sa inyo yung journey namin simula nung dumating kami dito. Saka kung ano ba yung life namin before we went here in Ireland talaga, no? Hindi, lang, quick overview lang kasi hindi ko alam. Quick recap kasi yun nga, siguro unahin natin sa story na ay parang quick introduction sa amin ulit kasi
baka may mga hindi pa nakakakilala sa amin or for the sake din ng kung may new viewers. Ayun, quick recap lang ng buhay namin. Kung alam nyo na, skip nyo na lang. Oo. Saglit lang naman. So yun, ako po si Papa Mark, siya si Mama Kare. And then we have 2 children, si Spencer or mas kilala bilang Pen. 5 years old na siya, magsi 6 years old na siya this coming September. And then we have our newborn baby. He is 7 months old and his name is Leon. So yun kami. Originally, syempre, nasa Philippines kami nung wala pa si Leon. Doon talaga kami sa Philippines. We're both accountants in the Philippines. Tapos during COVID, we tried to apply outside of the Philippines para mas magkaroon ng opportunity at mabigyan namin ng magandang future si Pen. Kaya napadpad kami sa Jamaica ng year 2021. And then, after 1.5 year, nag-land naman kami dito sa Ireland. Nakakuha ng opportunity si Mama Kare. Siya ang critical skills stamp holder and ako naman is stamp 1G or yung dependent visa or spouse visa. So yun, Mama, yun na yung super quick recap namin. Ano pa? So kasi naka 3 years na kami, I think kaya din gusto namin mag-vlog is or i-capture this is para alam mo yun, mabalikan lang kung ano yung mga nangyari sa the past 3 years para lang may memory din kami and mag-reflect din kami, di ba? Kung ano yung mga nangyari, nag-transpire during that period. So, I think yun, first siguro, ano ba yung mga major events? I mean, hindi naman kami mag-go into details. So, yung mga, siguro yung mga very personal, baka hindi na rin masyado. Pero yun lang, siguro yung mga major events. Yan nangyari all throughout 3 years. So, years. syempre, unang-una, yun nga, yung nag-maternity ako, nanganak ako, kay Leon, very yun yung talagang pinaka-highlight. So, highlight ng 3 years namin. So, very happy kami with that. And then, yun nga, nadala din namin yung mga lola dito last year and then second time around this year. Last year talaga, ang objective talaga ng pagdala namin sa kanila dito is for them talaga to experience Ireland, no? More on that kasi hindi rin kami makauwi kasi nga medyo magastos ko umuwi kaya talagang pinilit namin or talaga tinry talaga namin na sila yung pumunta dito sa Ireland para yun nga ma-experience sila, mabigyan talaga sila ng magandang vacation. Kaya last year talaga no, yung mga pasyal namin talaga every weekend talagang pinapasyal namin sila kung saan talaga kami pupunta. And then this time naman or this year, ang objective talaga, ang goal talaga ng pagpapunta namin sa kanila dito is to help us talaga and then, sa pag-aalaga kay Leon. Si Siyempre, para ma-meet din si Leon. Ayun. Isa pang major event, yung nagka-work ako dito sa Ireland. Kasi before, quick history, yun, accountant ako sa Pilipinas. Nakahanap din ako ng work sa Jamaica but I have to leave my work like 5 months lang ako para makapunta dito sa Ireland. Sabay-sabay kaming pumunta dito. And then, sobrang nag-struggle ako sa paghahanap ng work kasi yung experience ko, iba sa experience ni Mama Kare. She's like more on external auditing. Ako, accounting talaga yung major ko. Accounting like bookkeeping, financial accounting, ganon. Meron din akong background sa internal audit pero wala akong background sa external audit which is yung parang pinaka in demand dito sa Ireland. So mahirap din kasi wala akong experience sa accounting dito sa Ireland. Then wala rin akong tax experience. Saka isa pang reason is stamp 1G ako. Marami ako na re-receive na rejection sa employer dahil naka-tie up yung visa ko sa kanila and they're looking for a permanent role. If ever na may mangyari dun sa employment ni Mama Kare, affected ako. So, affected din yung company na in-applyan ko. Ayun. So i-clarify lang, I think. So, yun yung in-explain ni Papa Marcos. Yun yung mga reasons kung bakit medyo nahirapan siyang mag-apply, maghanap ng work dito sa Ireland kasi nga kapag expat talaga, normally, mas based sa experience namin
mas madali kapag may, and siguro baka mag-interesado din yung mga may background. Sa accounting kasi may mga nare-receive din naman kami mga inquiries about that. Ayun nga, mas madaling mag-apply talaga ng work kung galing ka or kung meron kang external audit background. At least 3 years meaningful experience. Kasi nga, katulad yung sa nangyari sa kanya, wala talaga siyang experience. Kaya medyo hindi rin siya di ba? Mahirapan siya makapasok talaga sa auditing firm. Yung mga auditing firm, normally talaga ang ini-sponsor talaga nila for critical skills work permit is yung mga may audit background, yung CPA. mga audit role talaga. And then yun nga, since yung stamp niya nga is dependent visa siya, ang tendency ng mga employer is hindi sila i-prioritize kasi nga may parang flight risk din. Like, paano kung umalis ulit ako ng Ireland kasi nga ako yung main na visa holder. So, ibig sabihin, baka umalis din si Papa Mark or yung dependent visa holder. Kaya yun. Isa pang dahilan ko ba't ako nahirapang maghanap ng work kasi meron akong specification. For example, I need a hybrid job or a full remote job dahil si Pen kailangan naming alagaan and we don't like syempre bago ka sa bansa, hindi mo alam kung anong mechanics or kung anong nangyayari. May tendency kami talaga saka first time parent kami na gusto namin kami lang talaga nag-aalaga kay Pen. So yun talaga yung particular ko. And then yun, buti na lang na na-refer ako ni Mama Kare sa isang sa finance team ng company niya. And then yun, nag-interview na and then yun, na-hire na ako. So after 10 months yun ng pagdating namin dito sa Ireland. So within that 10 months wala akong work. And yun, struggle talaga financially kasi isa lang yung nagtatrabaho. Then may mga sinusupport din kami sa Pinas. Saka may mga binabayaran din kami mga mortgages, bills. So yun. At saka yung renta, sobrang laki, 'di ba? Parang ang laking portion ng income namin na napupunta sa rent. Like overall talaga yung cost of living talaga 'di ba dito sa Ireland, alam niyo naman na medyo mataas talaga. So para to support or to have one or to have a single income lang as a family, medyo mahirap talaga siya. Lalo kung may anak ka na, and then, ngayon sa case namin, 2 na yung anak namin. Medyo mahirap talaga, kaya, I think yun, medyo okay talaga, o hindi talaga medyo, okay talaga na nakahanap ng work si Papa Mark after 10 months. So, yun, consider namin siya na major event naman siya during the 3-year period na nandito kami sa Ireland. Yeah. So, I think, yun lang naman yung mga major event natin. Hindi, yun din. I think, yung sa school ni Pen, of course, yung sa mga anak namin, di ba? Nakasettle in na talaga siya. Okay siya sa school. No problem naman. Nakakatuwa ngayon. Marunong na talaga siya magbasa din. Like, nakapagbasa na siya ng book niya. Alam mo yun, I think, as a parent, di ba? Achievement naman na talaga yon na lalo sa amin na syempre may mga pagkukulang din kami. Like as a parent, hindi talaga namin siya natututukan kasi nga parehas kami nag-work. So, yun, medyo mahirap talaga pagsabayin yung pagpabantay sa mga kids kay Pen habang nag-work. So, kaya nakakatuwa na kahit paano naman, okay naman siya sa school. I mean, nakaka-catch up siya, nakaka-cope up siya, may mga friends siya. And then, even sa neighborhood namin, parang very settled in well na talaga siya. May mga friends na siyang napupuntahan, nakakapunta siya sa mga kapitbahay namin, even kahit local sila. And then, yung mga friends niya nagpupunta sa bahay para maglaro. Ayun. So, parang may routine na kahit paano or may structure na kami sa bahay kahit paano. So, I think yun, okay din siya. Isa pang event na nangyari sa amin all throughout the year, 3 years, is yung sa healthcare din. Marami kami na-experience regarding healthcare. Kasi yun nga, marami nagsasabi na isa sa disadvantage living in Ireland yung healthcare.
Pero masasabi ko na yun, nagta-thrive naman kami regarding that. Like, fortunately pa rin naman. Fortunate lang din siguro kami kasi I don't want to discount din kasi yung mga feedback kasi madami naman din talaga naka-experience ng hindi maganda sa healthcare dito. Fortunate lang kami na kahit papaano okay yung experience namin so far and hopefully continuously maging okay pa rin, di ba? Like, yun nga, si Pen nagkakasakit siya, tapos wala kami masyadong financial din na binabayaran, tsaka umokay na yung health niya. Like, yung mga first year namin, lagi, parang buwan-buwan nagkakasakit siya, pero ngayon, parang medyo naging healthier na siya. Then, yung mga regarding specialization, like, yun nga yung nabanggit namin sa mga previous vlog namin, yung thyroid ni Mama Kare, nakakuha na siya ng appointments. So, tuloy-tuloy na siya dahil din sa maternity niya. Then, yung maternity nga ni Mama Kare, wala kami naging problema kahit CS siya. Walang binayaran. Healing na rin siya, then wala kami binayaran. So, mas malaki pa yung ginastos namin nung pinanganak si Pen sa Pinas. And sa mga kids, libre sila sa check-up dahil meron mga under 8 years old na free of charge. Sa GP check-up. So, yun. Yun. And then, I think yung din, like, naging permanent resident na din, like, naging stamp 4. Yun, isa yung magandang example, Mama. Stamp 4 na din ako. Kailan yun? Last year, no? Oo, stamp 4 na siya ng 2024. Sa 2 years lang naman yung requirement. So, yun din yung maganda talaga dito sa Ireland. Like, in 2 years, yung mga stamp 1 or yung mga critical skills visa holder, pwede ka na maging stamp 4 or parang permanent resident ng Ireland, meaning pwede ka na mag-apply ng work kahit saan, di ba? Para magiging open work permit holder ka na kapag naka-stamp 4 ka na. So yun, last year yun nga, nakakuha na ako. And then, magre-renew na lang ulit ako next year. So, okay din yun. Major din naman yun. Yeah. Hindi ko alam kung advantage yun din sa akin kasi nga 'di ba yung tie-up thing, since ngayon na siya permanent PR na siya, permanent resident na siya, baka mas okay yung status ko sa pag-a-apply. Pero yun, hindi naman ako nag-a-apply. Okay pa ako sa work ko. Ayun. Yun, thankful pa din naman sa job namin ngayon na ako parang super remote ako mag-work, so nababantayan ko rin yung mga bata, 'di ba? Kasi Mama Kare is hybrid, so may time na nasa bahay din siya para makatulong. So yun nga guys, yung mga major events na nangyari sa amin. Pero syempre may parang along the way may mga na-encounter rin naman talaga, may mga issues or yung struggles, challenges, which is normal lang din talaga, 'di ba? Yun naman talaga yung cycle of life natin, di ba? Meron ka talagang, alam mo yun, nothing is perfect. Meron ka talagang ma-experience na yun, challenges or obstacles, part of the life. So, I think yung, ano bang mga nangyari? Yun nga, is double-edged din talaga yung healthcare. Since yung nabanggit nga namin si Pen, yung first year struggle sa health niya, kasi never namin talaga na-experience na nagkakasakit si Pen. Kahit nung nasa Pinas kami, parang once lang siya talaga pa-check up namin sa hospital sa Philippines. And then sa Jamaica, once lang talaga siya nagka-super high fever. Ngayon, nag-struggle siya ngayon nung first year na nag-struggle siya sa weather siguro kasi pares tropical yung pinanggalingan namin. So like, I think na-vlog din naman namin yun before na halos every week talaga nagkakasakit siya. Dinadala namin talaga siya, no? Sa GP and then na emergency din talaga. So, yun, in terms of I think, sa mga obstacles or challenges, yun naman talaga yung number 1 na nagiging issue namin, no? Yung healthcare din talaga. And hopefully, yung kay Leon, and then, kasi mag-winter na naman, no? Mag-autumn na naman. So, hopefully, maagapan namin yung mga ganong instances, lalo kay Pen. Pero, yun. Nadala na din kami. So, kailangan talaga magpa-flu vaccine before, on the start of the winter period. Para maiwasan siguro yung
ganong situation. Maiwasan naman. Pero hindi mo naman sa magkasakit sila, pero feeling ko mas na-mitigate siya nung nagpa-flu vaccine tayo before mag-winter last year. Di ba? Ano pang struggles? Like sa work naman, mama, which is struggle pa rin ngayon, yung pakikipag-communicate through English. Kasi, ayun, parang, although, syempre, nag-improve din naman from time to time, pero, nag-improve naman all throughout. Kasi 2 years na ako nag-work, may times pa rin talaga na, parang, kasi, whole day ka nag-i-English, ganyan. Ang hirap pa din, no? Like, lalo na pag maggagawa ka ng small talk, para minsan kailangan mo pa mag-practice bago mag-call. Kailangan mo anong sasabihin ko small talk, ganon. Kasi alam ko yung mga katawagan ko is kailangan ko muna mag-small talk bago mag-proceed sa meeting. Parang ganon. Alam niyo yun? Siguro sino na kayo nakaka-relate dyan, mga OFW na... Hindi, masasanay ka din naman doon. Oo. Like, siguro after few years, alam mo yun, ma-adjust ka din. Pero, I think sa akin kasi yung in terms sa communication, ang nakakapagod lang naman sa akin yung pag sa hapon. Pag after a long day ng mga pakipag-discuss mo, parang minsan nakaka-drain na talaga. Minsan naubos talaga yung English. Maubos talaga. Oo. Minsan nakakatamad na din talaga pagdating ng hapon. Parang wala nang energy ba makipag-English. Tapos sa bahay pa, kunya wala si mama kasi si Pen Englishera pa. Di ba? So, kailangan pa rin Kasi hindi ko sinasadya na pag nag-English kasi talaga si Pen magsalita. Ang reflex sa talaga, English. Napapa-English ka din. Oo, kahit nakakaintindi siya ng Tagalog. Pero yun dapat talaga improve natin. Oo. Para hindi mawala yung Tagalog. Yung Filipino kay Pen. Pero yun, syempre, pinanganak ka sa Pilipinas, second language mo lang is English. Hindi siya totally talaga mawawala sa'yo. Pero hopefully, malay mo. Ano pa, ma? In terms of the work pa din, siguro yung medyo challenge pa din is yung ako sa akin personally, yung pag-balance pa din ng work and ng family. Di ba? Parang hindi pa rin siya ganun ka-perfect. Though malaki na talaga yung improvement, no? From the time na nasa Philippines kami, even siguro nasa Jamaica, di ba? Nag-improve talaga yung work-life balance namin and very grateful din talaga kami sa work. Pero meron talaga kasing mga time or period talaga sa work namin na sobrang busy pa din talaga. Like mag-overtime ka pa rin talaga, mag-work over the weekend, like for few weeks or few months. So medyo mahirap i-manage yung family and at the same time yung work. Lalo na kapag nag-work ka sa bahay, nahalo talaga. Sobrang nahalo. Minsan, magla-laptop ka hanggang alas 12. Pagising mo, minsan ako nga hindi na ako nagbe-breakfast diretso na ako sa work. Kasi, alas 9 na ako nagigising. Yun siguro, parang kapag nag-work from home kami, parang medyo nawawalan ng boundary. Yung work o yung work namin. Kasi nga, yun, napapa-work agad kami. Pero kasi ganun talaga, I think. Pero yun, dinediscourage din naman talaga siya sa work Parang hindi talaga siya encourage, no? Na kailangan talaga, as much as possible talaga, di ba? Kung work, kung officers, kakalang mag-work. Pero yun kasi yung, yung setup din namin. Which is sa amin, nag-work din naman talaga. Kasi parang nangyayari is naging flexible yung work namin, which is yun yung suitable sa family namin. Like, kapag kailangan kami ni Penpen sa school, di ba, nakaka-attend kami. Walang problema sa employer. Walang issue. So, kailangan din namin mag-catch up, di ba, sa work. So, saka nakakapag-holiday tayo or nakakapag-vacation tayo ng mahaba. Which is, ng maluwag. Like, walang problem with the employer. Kung like ngayon, nag-leave kami. Pero ngayon, nag-leave na kami for 3 days. Pero minsan, nakakapag-leave ako ng 1 week, 2 weeks. So, ako din, di ba,
may nakaplan na ako or may na-approve na ako ng mga leave for 1 week ng October and then for 2 weeks ng December. So, yun, okay naman. Siguro yung next na major na naging or na-encounter namin as issue, yun pa rin yung financial, which is na-discuss naman namin previously, diba? Though, sabihin mo, kunyari, malaki yung income mo or yung salary mo dito sa Ireland, pero parang realistically, hindi rin talaga. Kasi nga, malaki din talaga yung cost of living dito. Like, yung especially yung rent. Oo, na-mention, yung tax mo, yung rent mo, yung grocery, lalo ngayon. So, walang nagmahal na din yung grocery ngayon, no? Kaya yun. Ramdam na ramdam mo kasi weekly kami nag-grocery, tapos nakikita namin talaga slightly tumataas yung presyo, pero hindi naman tumataas ganun kalaking sahod mo. So like, diba? Previously, like yung first year namin, nakakapag-grocery kami for 1 week ng like 50 euro. So, okay na sa amin dati yung 50 euro. Ngayon, hindi kami maka 50 euro. Like, 100. Oo, parang nadoble ba? Hindi ko alam kung nadoble ba yung pinapambili namin, pero hindi naman masyado talaga. Pero yun, so yun yung medyo naging struggle ngayon. And like nung papunta kami dito, syempre meron kaming mga sinettle na obligation with the previous employer kasi hindi namin natapos. Hindi ko natapos yung contract. So, yun talaga, medyo may mga binabayaran talaga kami. May binayaran talaga. Pero, I think, normal lang din naman yun kasi talagang pinili namin, nag-insurance namin na hindi tapusin yung contract namin sa Jamaica, which is, I think, good choice pa din naman, diba? Parang good decision naman siya. At least ngayon, nakasettle down naman na kami, diba? So, okay naman. Pero yun nga, I think medyo, like, kapag ka nag-start ka from scratch, or in our case, negative pa nga, diba? Parang negative pa nung pumunta kami dito. Tapos wala pa akong work. And then walang work. Yun talaga yung medyo naging, bukod sa healthcare na naging issue namin, diba? Yung sa 3 years talaga namin na pagpunta rito or pag-stay namin dito, yun talaga yung medyo naging struggle, like financially. And siguro, yun nga, hindi lang, siguro makakarelate din yung ibang mga like family or couples, diba, na pupunta rito or nag-work dito sa Ireland. Like, yun, medyo diba, parang nakaka-shock talaga yung, like, yung cost of living dito, like, yung rent, ang laki talaga na nawawala. So, and then, plus yung mga obligations namin, obligations sa Pinas, yung remittance sa Pinas, diba, yung para sa support sa family sa Pinas. So, medyo yun yung kailangan namin i-overcome, no? Saka yun nga, siguro tip na din sa mga bagong parating, kasi syempre, talaga mag-struggle ka talaga. Initial, like 1 year, 2 years, huwag kayo ma-discourage. Try nyong maghanap ng way para mas makatipid. Diba? In relation din siguro sa financial challenges, no? I think, medyo nakaka-frustrate din or medyo, minsan like nakaka-down ng, alam mo yun, ng moral or ng feelings is yung like yung kunyari meron tayong ini-aim, di ba, or may gino-goal ka and then hindi mo siya na-achieve kasi nga like kunyari kami, syempre ang objective naman talaga natin ng pag-work abroad is makaipon, di ba, makasave para makapag-provide sa family sa Pinas, makapag-ready for the future ng mga anak mo. So like kung ako, pag hindi ko na-achieve yung ganong goal, syempre kahit pa paano, di ba, parang nakaka-frustrate din yun. So, yun din. Kasi na, yun as mentioned by, sabi mo ba, na hindi din ganon talaga kalaki yung nagiging increase, di ba, sa salary. Pero, ayun. Lumalaki yung gastos. Oo, so nadagdagan yung gastos mo. Kaya, yun. Pagod ka na. yun siguro yun yung mga challenges. And then next naman yung mga achievement. Pero medyo na touch base na rin namin siya sa unang part ng major events. Yun na, parang yun na din yun eh. Di ba? Ano, may dadagdag ka ba sa achievement? Like I think yung sa work lang din, parang continuous, parang achievement sa akin, hindi tayo nawawala ng work, di ba? Oo. Parang continuous naman yung source of income, which is yun yung very important para ma-sustain
'di ba, yung life natin dito. And yun nga, at the same time, 'di ba, dahil sa work namin, nakapag-save kahit papaano, nakakapamasyal ka, nakaka-travel. Kami, sa ano lang kami, Ireland lang kami nagta-travel naman eh. Hindi naman kami lumalabas. Hindi naman kami magastos pa, wala pa tayong budget for that. Pero yun, importante rin talaga sa amin na nadala namin dito yung parents namin or yung mga lola. So yun yung one of the greatest achievements namin in the past 3 years. And yun, very grateful talaga sa work for that. Alam mo yun, parang I think lahat ng mga positive na nangyayari is because of the work din, di ba? Like, or dahil sa career din namin, di ba? Nakapunta kami dito sa Ireland dahil sa career namin. Nadala namin dito yung parents namin dahil sa career, na sustain namin yung life namin dahil sa career namin, sa work. And, ayun, so hopefully, praying din talaga na, alam mo yun, mag-continue lang, no? I mean, kahit may mga problem, may mga issue, may mga mishaps, parang hindi naman maiwasan yun. Parang tuloy-tuloy lang, di ba? Parang, just give your best para sa work. So, and yun, parang continuous lang na maging grateful din talaga kung ano yung meron, or yun, kung ano yung meron tayo sa work. So, yun, big achievement din yun. Big achievement mo sa YouTube mo, di ba? Oo nga, big achievement. Oo, yun nga, this last year monetize na kami, kahit hindi ganun kalaki din yung views, pero dumadami naman yung subscribers, saka para medyo consistent na rin yung views. 100. 100. So 100. Saka grateful pa rin talaga din sa mga nagko-comments, like, 'di ba? Kahit pero wala kaming income, no. Wala naman talagang income at all sa vlogging. Negative pa nga kami kasi yung mga editor, yung mga app ko sa pag-e-edit, nagbabayad ako, guys. Nagbabayad ako. Halata ba? Oo. Kita ba sa mga vlog niya na may bayad siya. Nag-e-effort siya sa pero pansin mo naman kasi wala naman akong watermark. Tapos bumili pa siya ng DJI para sa vlogging. Ayun. Ayan. Oh my God. Ayan, tuloy namin yung vlog with Ate Pen. Umiyak pa rin si Leo. Like and subscribe. Kanta ka na lang sa vlog natin. I'm not hiding. Like I'm born to You're so wrong. Sige nga, ikaw nga. I want to say it in the way. Ayan na, medyo tumahimik na siya ng konti. Pero naririnig pa siya ng konti sa background. Ayan, ito si ate. Say like and subscribe. Like and subscribe. Ayan, nagsimula yung vlogging namin nung nagpe-prepare pa lang kami ng pagdating ni Pen. Kaya tas wala pang pangalan din yung channel nun. So, nung pinanganak siya, na-decide kami yung pangalan niya ay Pen. Kaya, tapos, naisip ko na since parang yung initial parang content namin doon is tungkol sa pagiging bagong parent namin ni Mama Kare. Kaya parang, ako palang ayaw ni Mama Kare humarap nun sa vlogging. So, yun. Ngayon ko lang nakwento yung history ng name ng channel. Kaya, the main thing. Yeah. Doon nabuo yung naisip ko na ang channel name namin will be Papa and Pen. Kasi yun yung initial content namin na tungkol sa parenting namin, and then si Pen yung si Pen tungkol kay Pen, so Papa and Pen. My favorite is the cup. Gulo ng hair niya. Ayun, so super thankful lang din sa mga nanonood, sa mga loyal, kahit 5 lang yan. Kahit 5 lang po kayo, maraming salamat.
family natin. Lalo na sa family namin. Pagka meron kasi akong live premiere lagi every Thursday and Sunday 1 PM sa Ireland and then 8 PM naman sa Pinas. Pagka may nakikita akong mga 8 views na nanonood ng live, malamang family namin yun. Thank you, fam. Thank you sa family namin. Shout out dyan sa mga taga-Tansa, Cavite, and sa Taguig, Ususan. Yan. Si Ate parang nagpapashoutout dati Alpha. Shoutout din pala kay Ate Alpha. Pinsan ko sa side ni Papa. Shoutout po. Salamat po sa panonood. Ayan. Tapos yun lang. Nakasahod na kami. Nabanggit ko naman yung sa previous vlog namin na sumahod na kami ng 70 euro pambayad sa pang-ready. Ayun, pero nag-iipon pa ulit kami kasi ano daw siya, parang pagka na-hit mo yung 70 euro, saka ka pa lang ulit sa sahod. So yun, yung second 70 euro namin in the making in process. Ay, hindi ako natatawang sili-sili lang. Parang nahihiya lang din kasi ako. Kasi hindi naman ganun kalaki yung channel. Pero thankful pa rin kami sa mga nanonood. Di ba, Mama? Ayun. Yun yung isa din sa achievement namin all throughout ng 3 years namin dito. Na medyo napansin kaming konti dito sa Ireland. Kasi nag-vlog na rin ako sa Jamaica. Di ba? Ay, Kuya Boyet, di ba? Maraming nanonood. Salamat din kay Kuya Boyet. Kasi ang dami namin nakuha ding subscribers. Daming nag-subscribe sa amin after lumabas nung video namin nung January. In-interview kami ni Kuya Boyet Ventura. Thank you po. Subscribe din. Subscribe din po kayo sa kanya. Pero kasi malamang mas kilala niya siya. Di ba? So yun. Thank you po. Sobrang ganda na ng vlogs ng channel niya. 'Di ba? Very informative. Oo, nakakatawa. We're so happy din kay Kuya Boyet, 'di ba? No, parang nabigyan tayo ng opportunity na share. Sige, thankful din kami na na-interview niya kami doon. Naging part kami nung vlog niya. Thank you po. Nag-comments doon din. Oo, nagbabasa nga kami ng mga comments doon kami para nagkakakuha din ng mga basher. Daming basher, yung mga tawag ito? Tapos hindi kami nag-i-English. Oo, gano'n. Ano pa ba yung meron ako nabasa na yung tungkol sa immigrants naman. Yung issue ng immigrants. Bakit daw umuwi na lang daw kami kung nagrereklamo kami. Parang may mga ganun. Kung nagrereklamo kami regarding Ireland, umuwi na lang daw kami. Parang ganun. Hindi pa tayo nagrereklamo. I'm the main thing. Like, nag-share lang naman kami ng na-experience namin dito. Pero it doesn't mean na, di ba, na hindi namin gusto yung hindi namin na-appreciate. Hindi namin na-appreciate yung Ireland. So if you watch the video naman, and sa lahat naman ng Hi, Waki! Talagang, di ba, ina-appreciate naman talaga namin ng Ireland. Lalo ang limarik talaga. So guys, I think yun na yun din sa achievement part. And then, siguro next yung mga realization all throughout the 3 years. Or mga lesson learned. Oo. Kung saan pa kami pwede mag-improve sa life. Kanya, ikaw? Siguro sa akin, parang continuous lang din na i-appreciate. Diba? Kung ano yung meron tayo. Like, minsan kasi parang natitake for granted namin. Like, yung mga small things, and then natitake for granted din namin kung ano yung meron kami ngayon. Diba? Like, kunyari, magkakunti kami yung problema. Mas nagdedwell kami sa problem. Or nagdedwell kami sa kung ano yung wala kami. Parang gano'n, diba? Typical din naman na traits din ng tao, di ba? Parang human nature. Human nature. Pero yun, kailangan mo
talagang mag-think outside your problem. Kailangan mo isipin yung kung ano meron ka, na maging grateful ka. Despite na meron kang problem na ganito, grateful ka pa din na yan lang naman problema mo eh. Yung problema din ng iba, mas malala pa sa problema mong ganyan. Parang yun, yung siguro yung lagi namin iniisip or yung parang ako parang natutunan ko or mas pinipili kong mindset na ngayon din is like yun yung sabi ni Papa Mark na parang ang babaw ng mga problem namin. Parang gano'n. Di ba? Parang pasalamat kami na ito lang yung problem namin. Parang gano'n. Pero hindi naman kami thankful na may mas malaking may problema sa amin. Oo, hindi naman. Pero para lang siguro gumaan yung pakiramdam namin, di ba? Eh, para mas mag-focus kami sa kung anong meron kami. Yun yung mindset shift na ginagawa namin. And yun, parang being grateful talaga, being, appreciating kung ano yung meron kami. Oh yeah, it will take you a long way. And then, I think siguro din parang as spouse, diba? Parang, ang natutunan ko or na-realize ko din talaga yung importance na yung parang nagbabalance kayo. Yung hindi kayo pwedeng parehas na like kunyari parehas kayo negative. Pag parehas sa positive okay naman. Pero like kunyari when encountering a problem, no, parang dapat may isang taga-support. May isang hihila. Like kunyari isa is medyo down, may problem or alam mo medyo nahihirapan, dapat yung isa is support, 'di ba, para i-help na kahit pa paano i-encourage yung other partner. Na namin talaga na-experience namin yan this past 3 years. 3 years. Na minsan, pangit din yung pakikitungo. Like, down siya. Ako, gusto ko na lang siyang mag-isip lalo din ako ng negative. Wag na yan, ganyan-ganyan, di ba? No? Di ba? So, dapat medyo mag-isip ka pa ng positive sa nangyayari sa buhay mo, di ba? Tapos i-share mo siya sa spouse mo. Saka yun, sobrang thankful ako talaga kay Kari sa aming na may katuwang ako kahit pag may problema ako, may masasandalan ako, di ba? Siyempre. Kahit medyo nag-away kami minsan, ano na naman yun, normal lang din sa mag-asawa yun. Minsan. Madalas. Ayun, siguro realization financially naman. Kasi isa din yun sa struggles natin, di ba? Like, ang ginagawa kasi namin dati, which is somehow ginagawa pa rin namin hanggang ngayon, like, inuuna namin yung gastos namin, tapos kung ano matira, yun yung isa-save mo. Which is mali. Dapat, kung ano yung goal mong savings, yun dapat yung itatabi mo, then yung matitira, yun dapat yung expense mo. Parang tinaguri ang accountant kami, hindi kami marunong. Hindi namin siya na-apply. Yun naman talaga yung concept. Kaya pero hirap talaga. Ang nangyayari sa amin, di ba, lahat talaga ng gastos sa amin, credit card. Hindi talaga kami nagka-cash or di ba? Hindi kami talaga nagka-cash. Credit card talaga kami kasi mas na-manage namin yung finance namin kapag may credit card. Kaya lang ang problem nila credit card nga. Small things. Hindi, yun. Tsaka hindi mo siya, ang hirap i-limit. Unlike kung cash na, okay, itatabi ko na tong amount na to for the savings. Diba? Kapag credit card, hindi. Kasi nga wala kang limit talaga. I mean, malaki yung limit mo for spending kapag may credit card ka. And then, kailangan mo siyang bayaran the following month. So, pagdating ng sahod mo, una mong gagawin is bayaran lahat ng bills mo. 'Di ba? So kami nangyari, binabayaran namin lahat ng bills namin muna, and then kung ano yung matitira, yun yung mapupunta sa savings. Which is super small. Pero kung ang gawin mo, kasi mayroon kaming separate account para sa savings, dapat ang ginagawa is, pagdating ng sahod, pasok sa savings, tapos maglalaro na lang yung matitira sa expenses mo. Diba? Pero yun nga, yun din yung plan namin talagang gawin moving forward na kailangan talaga yung credit card namin, yung, diba, yung spending namin sa credit card, ililimit talaga namin para mas mauna namin i-save
yung kung ano yung target namin talaga. Pero yun nga, may mga instances din na hindi ma-apply muna regarding ngayon. Kasama namin yung mga mama namin. Ayaw namin naman ma-deprive kami at sila ng magandang bonding, diba? Experience. Ano muna namin, may mga exceptions kaming ginagawa, pero moving forward, kapag umuwi na sila, kailangan ulit bumalik sa routine, diba? So yun din yun yung realization ko financially. Pero ako na-realize ko din like siya, parang ano naman pala, parang possible din naman talaga na makaipon ka din talaga dito sa Ireland kahit na sobrang taas ng cost of living. And then siguro kahit hindi namin personal experience, like sa mga kilala namin or mga friends namin na nakita namin talaga na, alam mo diba, nagiging successful talaga sila living here in Ireland. Like, nakapundar sila ng bahay, ng sasakyan, and then, alam mo yun, nagiging okay talaga yung buhay nila. So, parang possible din naman pala talaga siya. Sila din yung inspirasyon namin na magpatuloy pa dito sa Ireland. Saka may mga pinagtatanungan kami ng mga kaibigan namin na, okay na ba kayo? Settle na ba kayo dito sa Ireland? Sabi nila na, oo, okay naman na sila. Parang gusto nilang ilaban yung Ireland, ganyan. Kahit na medyo minsan mahirap. Like, sobrang taas ng tax. Pero yun nga, kahit sobrang taas ng tax, may mga nakakang benefits. Like tayo, may mga childcare benefit tayo, ganyan. Diba? Nakikita mo, nararamdaman mo yung benefits. May mga yung quality of life mo, diba? Kahit paano nag-improve. Parang yun nga, willing kang magbayad ng ganyang kalaking tax in exchange ng better life, better quality of life. Diba? Pero yun din yung na-realize ko na kaya din naman pala, no? So, kahit sa amin, parang kahit paano, nakaipon naman, hindi lang kami ganun ka laki. Hindi lang ganun kalaki, pero kahit paano may naiipon ka rin naman. So, achievement na rin and parang very positive experience din sa amin yun. Yun, medyo humaba na yung vlog. Okay na tayo siguro sa realization. Final na mama, yung mga after these 3 years na, ano yung mga plans moving forward. Hindi kahit ano lang, pa-happy or lang. Like, yun nga, as you know, after 5 years, possible na makapag-apply for citizenship. Yun pa rin naman ginagol namin. Hopefully. So, may 2 years pa kami. And then, yan, sobrang quick lang. Sobrang quick na ano lang din. And then, yun, since nga gusto namin pa-citizen, gusto rin namin maka-acquire someday in the future ng bahay. Yeah, di ba? Hopefully, oo. In the works naman siya. Hopefully. Yan siguro yung major goal, no? Citizenship, bahay. And then, yun lang, parang continuous lang yung kay Pen, yung education. Hopefully, maging okay pa din yung sa school. And then, yung kay Leon, yung saka yung sa ECCE. Saka pagpunta ng parents maging regular na ano. Then yung mga tatay travel. Yung mga tatay naman. Saka makauwi ng Pinas. Oo. Travel din. Nangangarap din kami. Dahil na yung mga pangarap na travel kasi nanonood kami ngayon ng mga travel vlogs. Diba? Nakakatuwa sila Marvin. Ivan, sila Hazel. Ayun, yun yung mga trip naming vlogs ngayon. Pero hindi pa namin afford. Like, parang sinasabi namin, kaya tayo makapag-Shenzhen, ganyan. Malapit na lang natin. Oo, pero ayaw muna namin. Siguro, darating din yan. Ayun. Okay na tayo. Sobrang haba ng vlog. Sorry guys. Pero salamat sa mga nag-stick around. Yun, ganito na lang muna. Thank you for watching. Please subscribe to our channel and then tomorrow mag-check out na kami. So, abangan yung final vlog namin regarding sa Cork experience namin. Ayun, thank you for watching. Bye!
Didn't think I'd ever get this far. Didn't think I'd ever find the one. Never thought I'd heal from a broken heart.